Okay guys, kumusta po kayo? Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng FPS meter sa lahat ng mga Android phones natin. Actually, napakadali lang talaga, pero dun sa Xiaomi tsaka Poco phones, merong tricks yon. Mamaya, ituro ko rin sa inyo kung paano maglagay sa Xiaomi phones tsaka Poco phones, at may free po tayong FPS counter doon. At malaman nyo sa video ito. At gusto ko lang malaman nyo na malapit na po tayo sa 100,000 subscriber. Konting-konti na lang, mamimigay po ako ng isang phone sa inyo, tapos mga accessories. So abang-abang po kayo. Kailangan nyo lang mag-like, comment, tsaka subscribe lang po dyan. At dapat naka-activate yung bell icon natin. So konting-konti na lang, pagbigyan nyo na ako. So eto po yung tricks na yon. First, mag-download tayo ng Sisuku. Yan, kung makikita nyo, Sisuku apps. Yan. Pangalawang i-download po natin, Taco Stats. Meron na ako dinaload dito, Sisuku tsaka Taco Stats. So ilalagay ko na lang yung mga links sa description para makita nyo. Then kapag nasa Sisuku na kayo, ganito yung itsura niya, i-pairing natin yan. Kailangan nating i-activate yung developer option natin. So yan, pairing. Yan, may nakalagay dito na developer option. Dahil hindi siya napipindot, i-activate muna natin yung developer option natin dito sa phone na to. Ang gamit ko ngayon dito is Tecno Camon 30 Premier. Mamaya ituturo ko kayo kung paano sa Xiaomi tsaka Poco phones. So pumunta muna tayo dito sa settings, tapos dun sa my phone, i-activate natin yung developer option. Tapos version info, yung build number, click natin 5 times. So, nasundan nyo ba? Sa mga ibang phone kasi, madali lang naman i-activate yung mga developer option nun. So, search nyo na lang. Iba-iba po kasi. Pero, napakadali kung mag-search lang tayo sa Google. Dito, build number. Yan, click natin 5 times. Meron na tayong developer option. Kapag nasa developer option na tayo, o kapag i-activate natin yung developer option, pumunta tayo sa Sisuku. Yan, tapos developer option. Click natin. Then, i-activate. So, naka-activate po yan. Hanapin natin yung USB debugging. Ito. Yan, USB debugging. I-activate natin yan. So, may warning po yan. Click lang natin OK. Tapos, wireless debugging. Yan, pinaka-importante rin to, wireless debugging. Pag in-activate natin, i-click natin to. Yan, tapos magpe-pairing tayo. So, sa pairing, pag-click natin, yan, 994283, may lalabas po dito na pairing. Tapos lalagay nyo lang po yung number na to, o kaya kopyahin nyo na lang kung hindi nyo matandahin. Basta ilalagay nyo lang. Kapag nilagay nyo na, ma-activate na po yun. Tapos babalik tayo sa Sisuku. Then click natin yung start. Yan, ganyan po yung magiging ano niya, front niya. Tapos naka-activate na yan. Kapag naka-activate na yan, good to go na tayo. Yung Taco Stats, activation na po yan, o na-activate na po. Start lang natin. Yan, ito yung Taco Stats ha. Pangalawang applications po to. So meron na akong counter dyan. Pero hindi agad na ganyan yung makukuha mo, kasi mako-customize mo pa yan. Hindi lang siya FPS counter ang meron dito. Meron pa tayong CPU utilization, frequency. Yan, sobrang dami, 'di ba? Yan. Pwede natin liitan yan kung gusto nyo. Pero yung frequency, alisin muna natin yung frequency. So dito naman, meron tayong CPU usage, GPU. Yan. Tapos yung skin, yung device ng ano natin, yung temperature ng device natin sa likod. Tapos yung FPS counter. So kapag yung FPS yan, 120. Kita nyo ba? Pero alisin muna natin yan. So nakita nyo ba yung FPS? Kapag nag-scroll tayo, 'di ba? 120 to. Yan, kapag di gumagalaw 0, stable lang siya. Pero kapag ginagalaw natin, yan, umabot na nga siya ng 120. Meaning na accurate yung refresh rate ng Tecno Camon 30 Premier. So yan, meron tayong FPS counter. At kung gusto niyo naman palitan yung kulay, yan. Dito, text background. May mga kulay na gusto po natin diyan. Tapos yung position, depende sa gusto nyo. Pero ako, lagi kong nilalagay dito sa center lang. Yan, para mas makita ko. At minsan, pwede siyang liitan. Depende sa gamit. Kasi ako nilalakihan ko para makita nyo kapag sa review natin. At ang pinaka-paborito ko dito, ma-record natin yung FPS natin dito sa Taco Stats na to. Ito, kunwari, dito sa Mobile Legends. Yan, meron tayong ganito, mga FPS counter, kung ilang minutes tayong naglaro, tapos yung average na frame rate natin, yan, yung mga power,
at kung ano-ano pa. Sobrang dami talaga. So maganda po to lalong-lalo na sa mga gamer talaga. Magamit natin to yung pamaraan na ganito sa mga Tecno, sa mga Infinix, OnePlus, iQOO phones. Hindi siya maselan sa ganon. Pero ang pinaka maselan talaga yung Xiaomi phones at saka Poco phones. So eto naman yung tricks nun. So para sa mga Xiaomi phones naman o Poco phones, meron tayong frame rate monitoring dito na libre Para i-activate yan, kailangan naka-activate din yung developer option natin. So punta tayo dito sa settings, tapos dun sa about phone. Sa about phone, pumunta tayo dito sa detail info tsaka specs. So yan. Then makikita nyo yung OS version, click nyo ng 5 times. So kapag na-click nyo na ng 5 times, meron na tayong developer option. Ngayon, kapag pupunta tayo sa developer option, type lang natin developer option. So kapag nasa developer option na kayo, scroll down tayo. Hanapin natin yung power consumption. Yun. Ito yung power consumption. Yan. Tapos click natin yan. Merong frame rate monitoring tools, yan. So dito naman marami tayong makikita dito, pati yata temperature makikita rin natin. Tapos 120 fps. So may graphs din tayo, depende yan kung ilang minuto. Mapupuno yan mamaya. So lapit ko lang. Yan, kung makikita nyo may graphs tayo dyan. Tapos 120 fps yan, 60. Depende sa scrolling natin. At kapag naglalaro tayo mga gamit natin yan. Kaso lang, medyo medyo may kalakihan at medyo nagugulo kasi ako dito. So, libre lang yan sa Xiaomi tsaka Poco phones. Ganun lang siya mag-activate. Pero dito kasi yung tricks ng Sisuko tsaka yung Taco Stats, medyo tricky siya. So, ito yung step by step na procedure niya. Diba, na-activate natin yung developer option natin sa mga Xiaomi tsaka Poco phones. Pumunta tayo sa USB debugging. So, dapat naka-activate din yung USB debugging natin katulad nung kanina. Yan. Tapos, wireless debugging. Yan, naka-activate din yan dapat. Then hindi gaya ng phone na kapag yung USB debugging tsaka wireless debugging naka-activate na, hindi siya gagana dito. So sa ibang phone gagana na agad. Pero dito may tricks kasi, kailangan mo tong USB debugging security settings. Yan, kung mapapansin mo. I-activate din natin to. Yan. May prompt na ganyan. So kapag yung USB debugging may mga prompt na ganito, yung mga warning, i-activate lang natin yan. So next natin. Next. Yan, daming warning no. Na-accept niya. Hindi niya ma-accept yan kapag hindi ka naka-sign in sa Mi account mo. So tandaan mo dapat naka-sign in ka sa Mi account. Saan ba yung Mi account na yon? Sa settings, tapos merong Xiaomi account dito. Kahit sa Poco tsaka Xiaomi pwede to. Yan. So sa akin kasi meron akong Xiaomi account. Kaya gumana yon. Pero kapag hindi naka-activate yun o hindi mo nilagay yung account mo, hindi siya gagana. So dito balik tayo, pupunta tayo dito sa Sisuko. Yan. Tapos pairing, notification. Yan. Then back. Back natin. Pairing tayo. Yan. Balik tayo dun sa wireless debugging. Kasi yung USB debugging, di ba, naka-activate na. Sa wireless debugging tayo ngayon. I-pair natin. Yan, 515302, 515302. 515302. Yan, click lang natin yan. Successful. Then back. Diba yan, successful na diba? Then subukan natin i-start. Yan. So, running na siya. Then sa Taco Stats, same lang din yung kanina, gagana na rin to. Yan, start lang natin. Yan, gumana na, 'di ba? Customize. Depende kung anong gusto nyong lagay diyan kasi ako single lang talaga, yung FPS lang talaga nilalagay ko diyan. So, yan. Tapos ako nilalagay ko sa yan. So, meron na tayong FPS counter diyan. Medyo tricky talaga siya pero sundan nyo lang yung ginawa ko kanina. Okay, magamit mo ng Taco Stats na to o yung meter na to ng 5 minutes lang. Pero after 5 minutes, pwede mo naman siyang reactivate. Another 5 minutes na naman yon. Pero kasi ako, binili ko na siya. 300 pesos lang, unlimited na siya. Kahit anong phone pwede. Tabang buhay na yun sa akin. So 300, kung gusto nyo mag-aksaya ng 300 sa ganito, kung gamer naman kayo, pwede po. Para hindi na kayo mag-activate every 5 minutes. Pero kung wala naman kayong budget, kung Xiaomi o Poco phones yung phone nyo,
yun nga ang tinuro ko sa inyo na frame rate, pwede na po yun. So konting-konti na lang para 100,000 na tayo. Bigay nyo na sa akin. Siguro wala mang isang segundo sa pagpindot ng subscribe button dyan. At sana kayo yung manalo sa cellphone na ibibigay ko. At sa mga susunod, mamimigay pa tayo kung di pa kayo nanalo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. And live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right.